Kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Truck na may kargang mga tangke ng LPG, nasabugan ng gulong at tuluyang nagliyab sa Skyway sa Sukat, Parañaque. Bangkang pangisdang nagkaberya sa karagatan. Imbis na saklolohan ay sinalpok pa raw ng isang barkong iniinalang sa Hong Kong. Apat na mangingisda pinaghahanap. Ang ibang nasagip, pati styrofoam. Kinain daw mabuhay lang habang nasa laot. Coast Guard, sinabing hindi raw ito dapat iugnay sa issue sa pinag-aagawang Panatag Shoal. Comedy King Dolphy, inaapatan ng mga doktor na magkaroon ng panibagong komplikasyon. Iba pang malalapit na kaibigan, walang patid sa pagbisita at pagsuporta. Jordanian journalist, hawak daw ngayon ng isang sub-commander ng Abu Sayyaf. Iniwalay na raw sa dalawang kasamang Pinoy crew. Bangayan sa pagitan ni Manila Mayor Alfredo Lim at Vice Mayor Isko Moreno, tumitindi. Boksingero sa Davao del Sur, idineklarang kampyon, pero patay matapos ang bakbakan. Sa Ilocos Norte, tangki ng LPG sa isang ospital, tinangay, suspect, todo tanggi pa kahit huling-huli sa CCTV. Dalaga sa North Cotabato, pinaglamayan sa dapat sana'y araw ng kanyang kasal. Mga patok na video sa internet, puting na palaban sa aso. Meron ding pusang tila marunong magmasahe. Annabel Rama, iginit na hindi siya guilty sa reklamong libel na isinampa ni Nadia Montenegro. Pagkabilang kampo, bukas bang magkasundo gaya ng iniutos ng korte? Nagliyab ang nadisgrasyang truck na may kargang 50 tangke ng liquefied petroleum gas o LPG sa Skyway sa Sukat sa Parañaque. Tumagilid ang truck matapos pumutok ang gulong nito. Sumabog ang ilang tangke ng LPG. Mabuti na lang ligtas ang driver at pahinante ng truck. Wala ring nadamay na ibang sasakyan, pero dahil sa nangyaring aksidente ay bumigat ang daloy ng trapiko sa SLEX. Nakatutok si Isay Reyes. Kitang-kita sa CCTV video ng Skyway Corporation ang pagliyab ng elf truck na ito sa southbound lane ng Sukat Skyway matapos maaksidente. Pumutok daw ang gulong ng truck na may lamang mahigit 50 tangke ng LPG kaya tumagilid. Makikita rin ang paglabas sa truck ng pahinanteng si Ryan Villanueva, pero hindi niya iniwan ang kasamahan at buong tapang na binalikan ng truck driver na si Romulo Ramos bago sila tumakbo palayo. Ang apoy patuloy naman ang paglaki. Maya-maya, isa-isa nang nagsabuga ng mga tangke. Matapos ang halos isang oras na pagliyab, halos natusta ang truck. Nagkalat ang mga piyesa nito pati na ang mga tangke ng LPG. Ayon sa saksing si Rolex Pagadora, palabas daw ng Maynila ang truck nang maputukan ng gulong. Nagpagewang-gewang saka tumagilid. Pagtagilid ng truck, nahulog at nagkiskisa ng mga tangke saka sumabog. Mabuti na lang walang nadamay na ibang sasakyan. Bigla naman po may sumabog yung gulong. May sumabog po siya, hindi naman ko alam kung gulong siya. Tapos pag dating niya po sa umikot. Masunod kasi bigla lang umatras, makita mo po. Hindi na lumusot. Gaano kalakas? Malakas. Kasi sumasabog po yung mga tangke niya. Hindi naman kayo makalapit kasi malakas nga yung apoy. Nag-veer siya to the right, tumama doon sa perimeter wall natin ng outside lane at immediately
nagkamali siguro, kinabig nung driver. Dumiretso siya rito pero bumaligtad na yung truck niya at ito ay nag-facing north na. 50 LPG tanks daw na sakay nitong truck na ito ang sumabog. Sa katunayan, sa mga oras na ito, napakainit pa nitong truck na ito. Nakikita nga natin na tunaw-tunaw din yung mga bakal nito. No? Sa sobrang lakas ng pagsabog, pati yung bridge ay may mga parte din na nasira. Agad namang nakaresponde ang Skyway Fire Trucks. Ang pahinante driver naman agad ay sinugod sa ospital. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa may-ari ng truck. Damage to properties number 1. At titignan pa po yung angulo bakit sumabog yung gulong niya. Baka unsafe na rin yung gulong niya, tinatravel pa niya. Si Reyes Nakalerto, 24. Balita mula sa lungsod ng Antipolo, bigo ang tangkang pagkidnap sa isang ihinyero kaninang umaga. At yan ay matapos tugisin ng mga pulis at mga tauhan ng biktima ang mga sospek. Nailigtas ang biktima pero ang mga sospek hindi nahuli. Nakatutok si Ian Cruz. Alas 6:30 ng umaga, nang harangin daw ng mga armadong lalaki na bawang nakabonet at naka-camouflage na t-shirt ang van na ito ng isang engineer sa isang subdivision sa barangay Dalig, Antipolo. Kwento ng driver ng engineer, akma raw babasagin na salamin ng van gamit ang high-powered rifle, kaya raw napilitan siyang buksan ang pinto ng van. Nung hindi ko po binubuksan, yung ambang babasagin nga ng baril nila yung salamin, ibinaba ko, tapos doon na pinusasan niya ako bigla, tapos kinuha yung bus ko sa likod. Puwersahan daw isinakay ang engineer sa puting Mitsubishi Adventure ng mga suspect at doon piniringan. Agad daw nagpalit ng damit ang mga suspect. Maya-maya lang, dumating daw isang L300FB sa kaya mga tauhan ng engineer na siyang humabol sa mga suspect. Agad din ipinagligialam sa Antipolo Police na nangyari. Sa katabing barangay San Isidro, inabutan ng mga tauhan ng sasakyan ng mga suspect. Dito na pinaputukan ng mga suspect ang humahabol na L300 kaya nasugatan ng driver nito. Binaril nila ako, nakasakay ako sa sakyan. Bumaba sila, binaril nila ako. Nakailag ako. Sa pagmamadali raw ng mga suspect, isang tricycle pa ang kanilang nasagi hanggang sa napadpad sila sa dead-end na lugar. Bukod nga sa rough road ay dead end din itong pinasok na kalsada ng mga suspect, kaya naman wala sila nagawa kundi abandonahin itong kanilang sasakyan at iwan din dito yung kanilang bihag. Hindi naman daw nasaktan ng engineer at nasa mabuting kalagayan na ngayon. Ang naririnig ko lang, gusto daw akong makausap ni Colonel. Ngayon, tinanong ko kung sinong Colonel, sabi niya, wag na daw akong magtanong. Wag na lang daw akong maingay, kakausapin na lang ako ni Colonel. May kaaway ba kayo? Wala po. Most probably kung talaga, baka ransom. Kasi kung saan nasagasaan, wala akong nasasagasaan. Tinugis sa mga pulis ang anim na suspect pero nakatakas sa mga ito sa kanilang tricycle. Ang original na plaka ng kanilang adventure, pinatungan daw ng plakang TPK 758. Na-recover ng mga pulis ang ilang baril, mga bala at isang cellphone. Masasabi natin mga Orbes kasi makikita naman ninyo mga high-powered firearms yan. N203 tsaka yung isang baby Armalite. There is a possibility na may gamit silang Mexi dahil naka-recover tayo ng bala ng 45. Samantala, tuloy investigasyon ng mga otoridad upang mabatid kung anong grupo ang nagsagawa ng tangkang pagdukot sa biktima. Ian Cruz Nakalerto, 24. Hanggang ngayon, malaking problema pa rin ng mga otoridad ng mga batang langsangan na sumisinghot ng solvent. Ito'y kahit hindi na dapat binebentahan ng solvent ang mga minor de edad. Kaya mga otoridad, humihingi na saklolo sa mga magulang para mailayo sa bisyo ang mga kabataan. Nakatutok si Trisha Zafra. Sa ilalim ng tirik na araw nitong Martes, 5 kabataan ang nakaupo sa tabi ng kalsada sa may EDSA Cubao. Mapapansing 4 sa kanila ay may hawak na plastic kung saan sila may sinisinghot. Ilang sandali pa, napansin ng isa sa kanila ang nakatutok naming lente. Tumayo ito at lumakad palayo. Pero ilang hakbang lang mula sa inupuan nila, tumalikod sila mula sa direksyon namin at saka tila suminghot ulit. Bandang tanghali, Lunes sa EDSA Kamuning, nakita namin ang tatlong ito na may sinisinghot din sa plastic. Pagkakita sa amin, mabilis pa sa alas 4 nagpulasan. Sumuot sila sa ilalim ng barikada at mabilis na nagtatakbo patawid ng EDSA. Sila ang mga tinatawag na solvent boys. Ang nakababahala rito, ilang metro lang mula sa Kamuning Police Station ang tambayan ng mga batang ito. Ang mga nagiging problema po natin dyan, yung mismo pag-turnover natin dito sa ating social welfare, local social welfare, na minsan talaga
dahil po sa karamihan po, sa dami po ng nataturnover natin ng mga bata dyan. Yung iba po, sa nakikita nila, pagka-recidivist na, yung hindi na makontrol, ay nire-release na nila doon sa sinasabing magulang. No? So, medyo nagkakaproblema po tayo doon. Pero giit ng Social Services Development Department ng Quezon City, di sila nagkukulang sa pag-aasikaso sa mga batang dinadala sa kanila hanggang mapatino ang mga ito. We motivate the parents na makipag-cooperate sila para doon sa rehabilitation ng kanilang anak. Di naman daw kaila sa ahensya ang nagkalat na solvent boys sa lungsod. Mula Enero ng taong ito, 72 minor de edad na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang dinala sa kanilang tanggapan. 17 ang mga taga Quezon City. Sa 17, 6 ang adik sa marijuana, 4 sa solvent, 6 sa sealant na may nakakahay na amoy, at ang isa naman, bukod sa lulong na sa sealant, sumisinghot din ng thinner na may halong toothpaste at vapor rub. Ang mga malalang kaso raw ang pinapadala sa rehabilitation centers. Tricia Zafra, nakatutok, 24 oras. Pinasuspindi ng pamunuan ng Barangay Santa Cruz sa lungsod ng Quezon ang operasyon ng planta ng yelo na pinagmulan ng sumingaw na amonya nung Sabado. Ang Bureau of Fire Protection naman ay natuklasan na wala palang kaukulang Fire Safety Inspection Certificate ang naturang planta. Nakatutok si Maki Pulido. Mga lantang halaman na lang sa tabi ng ice plant sa Barangay Santa Cruz, Roosevelt, Quezon City ang iniwang marka ng pagsingaw ng amonya ng planta noong Sabado. Hindi na masakit ang ulo at tiyan ng mga residente sa tabi ng planta, pero nangangamba pa rin sila sa epekto nito sa kanilang kalusugan sa mga susunod pang taon. Hindi raw sila nakapagpa-check up dahil sa kakulangan daw sa pambayad sa doktor. Pagkatapos po ng sakit yung ulo, tapos sakit yung tiyan, yung anak ko po inubo eh. Nagkaubo yung mga bata, may mga sipon. Sa ngayon, hindi pa namin alam kung paano ko susunod na panahon kung ano magiging apekto. Ngayon ang namin, yung may-ari, kumbaga kami ng medical assistant. Wala pang ibinibigay na pahayag ang may-ari ng ice plant. Sabi ng Bureau of Fire Protection, posible raw lumuwag ang isang valve ng tangkeng ammonium, kaya ito sumingaw. Ginagamit ang ammonium para mas mabilis daw magyelo ang tubig. Siguro ang naging problema nila doon is either na napabukas ng konti, na mas nasobrahan yung pihit nila pagbubukas, at palibas ay malakas yung pressure ng ammonia, bigla siyang natanggal yung takip at nagkaroon na nga ng ammonia leakage. 3 taon na raw walang fire safety inspection certificate ang planta. Ang isa sa requirement bago ibigay ang business permit. Pag hindi talaga sila, sabi nga natin na mag-i-initiate nung kanilang kailangan nilang pumunta sa amin dahil kailangan nilang mag-secure ng permit. Ayaw na hindi naman sila nagpunta. So yun ang problema, kaganiwan. Dahil hindi naman namin sila may isa-isa sa dami. 60,000 establishments sa Quezon City. Ang inspector lang natin dito, wala pang 100. Kahit nabuking ng walang safety certificate ang planta, hindi pa masabi ng BFP kung anong parusa ang kinakaharap ng may-ari ng ice plant. Gayunman, ipinasuspindi na ng barangay chairman ng Santa Cruz ang operasyon ng planta. Pero aminado ang BFP at pamunuan ng barangay, hindi dapat nag-ooperate ang mga ice plant sa isang residential area tulad ng sa Roosevelt dahil sa panganib na dala ng chemical leaks. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. 4 oras. 4 oras. Patuloy ang paghahanap sa 4 na mangingisdang Pinoy na sakay ng bangkang pangisda na sinalpok umano ng barko ng Hong Kong. Isang nasawi sa insidente habang nasagip ang 3 iba pa. Kwento ng mga nakaligtas, 3 araw sila sa laot bago nasagip. Napilitan din daw ang isa na kumain ng styrofoam para lang mabuhay. Nakatutok si Cara David. Matindi pa sa mga natamong sugat sa katawan ang sinapit ni Herman Balmores nang salpukin ng isa umanong barko ng China ang kanilang bangkang pangisda. Lunes nang pumalaot ang fishing bangka Axel John, sakay ang 7 kasamahan ni Herman mula sa Bulinaw, Pangasinan. Kinabukasan, sa dagat malapit sa Santo Domingo, Ilocos Sur, hinampas sila ng malaking alon. Namatay ang kanilang makina at kumanlong muna sila sa isang payaw o artificial fish sanctuary. Makalipas ang ilang oras, nabuhayan sila ng pag-asa ng may lumapit na isang mas malaking barko. Pero imbis na huminto, sinalpok at winasak daw nito ang kanilang bangka kaya sila nagtalunan. Nakita raw nila ang salitang Hong Kong sa likod ng barko. May nakasulat sa Hong Kong. Saan nakasulat yon?
na lang silang natira noon. Pinagtagpi-tagpi nila ang mga nasalbang gamit para gawing palutang. Naging laman siya nila ang natirang 4 na huling isda at baong bigas na mabilis ding naubos. Sa gutom, pati styrofoam, kinain daw nila. Oo, yun ang kinakain mo. Sabado nang masagip sila ng 2 mangingisda mula sa Magsingal, Ilocos Sur. Pero pumanaw sa ospital dahil sa sugat at panghihina ang isa sa kanila, si Christopher Carbonell. Nasa ospital pa ang isa habang nakauwi na ang 2 sa Bulinaw. Patuloy namang hinahanap ang 4 na iba pa. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, inaalam pa ng Philippine Coast Guard kung talagang barko nga ng China ang nakasalpok sa bangka ng 8 mangingisdang Pinoy. Lumabas sa investigasyon na pinagbawalan pala na pumalaot ang mga mangingisda nung araw na yun kasi masama ang panahon. Nakatutok si Ivan Mayrina, live mula sa San Fernando, La Union. Ivan. Mike, ngayong araw na ito walang gale warning pero nananatiling malikot ang karagatan, bagay na nakakaantala sa search and rescue operations na isinasagawa ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. 4 na mangingisda pa ang patuloy na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Sinusuyod daw ang bahagi ng karagatan sa baybayin mula Pangasinan hanggang Ilocos. Kahit mag-iisang linggo na mula ng lubog ang FB Axel John, hindi raw titigil ang Philippine Coast Guard sa paghahanap sa kanila. There's no gale warning right now, but if you look out, just go out probably 5 miles away from the shore, maalon talaga. We will not stop until probably continue until efforts are made to search for the force. Iniimbestigahan din ng Philippine Coast Guard kung alin sa hindi bababa sa 20 sasakyang pandagat na dumaan sa pinangyarihan ng insidente. Ang tinutukoy ng mga mangingisda na bumangga raw sa kanila habang nakalubog na ang kalahati ng FB Axel John noong June 20. Sa pagsasalarawan ng mga nakaligtas sa mangingisda, kulay blue at maroon daw ito at may nakasulat na Hong Kong sa bandang likuran. Pero nilinaw ng Philippine Coast Guard hindi tiyak na Chinese vessel ito at kung sinadyangang banggain nito ang FB Axel John. Yeah, the word Hong Kong is a port of registry. There are vessels, it's the same as any vessel. No? There are vessels that are Philippine registered, but it does not mean that it is owned by Filipinos. Now, as to the color, it's hard to determine as far as the color is concerned. So, we're starting off our investigation on that portion. In that particular... Pero kung ano o sino ang nagmamay-ari ng nakabanggang barko, iniimbestigahan pa ito ng PCG. At kung bakit hindi tinigilan ng mga mangingisda at sinagasaan pa ang nakataob ng bangka. All vessels should respond to a distress. So we have to determine first these circumstances. No? As I have said, nakasubmerged na yung barko. We will find out in the investigation. No? Yung nakasubmerged yung bangka, probably hindi nakita, but we still have to find out. No? Pero napagalaman na pinagbawalan palang lumayag ang mga fishing boat ng araw na yon, subalit nagpumilit daw ang mga ito. Gayunman tiniyak ng Pangulong Noynoy Aquino pa iimbestigahan ang insidente. We're not accusing anybody at this point in time. No. Once you have gathered the necessary evidence, then if there was a ramming incident and iniwan mo yung mga tao sa dagat, that is in clear violation of the laws governing the seas. That is actionable. We can go to the appropriate fora to file the necessary charges for justice for our fishermen. Mike, dagdag paglilinaw ng Philippine Coast Guard yung pinangyarihan ng insidente na 78 nautical miles northwest ng Bolinao, Pangasinan ay napakalayo sa Panatago Scarborough Shoal na pinagtatalunan nga ng Pilipinas at China. At ito raw ay karaniwang ruta ng mga sasakyang pandagat na naglalayag sa West Philippine Sea. Mike. Maraming, okay. Ivan, bago ako magpasalamat sa iyo, tulad nga na sinabi mo, maganda panahon dyan, nakikita namin, yung dagat sa likod mo, maganda ang tubig. Ganyan ba ang takbo ng panahon ngayong buong araw na ito dyan sa La Union, Ivan? Ngayon lang nag-improve, Mike. Katunayan, pagdating namin dito, mga alas 4 kanina, umuulan-ulan pa. Ngayong mga bandang pasado alas 5, ay gumanda na ang panahon. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Magandang balita naman para sa mga driver at mga motorista. Big time na naman ang
ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Simula po yan mamayang hating gabi kung saan aabot hanggang piso at 80 sentimo ang bawas presyo sa gasolina. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nag-anunsyo ng big-time rollback ang Shell. Simula mamayang 12:01 ng hating gabi, 1 peso at 80 centavos kada litro ang bawas sa unleaded gasoline. 1 peso at 40 centavos sa regular gasoline na karaniwang ginagamit ng mga bangka at piso naman sa diesel at kerosene. Ang Eastern Petroleum din magbababa na ng 1 peso at 80 centavos sa premium gasoline at unleaded gasoline. 1 peso at 40 centavos sa regular gasoline at piso sa diesel. Pababa pa rin kasi ang presyo ng langis sa world market. Weak yung economy. Tapos, di ba kasi magulo talaga yung debt problem sa Europe. Wala silang nakitang solusyon. Ngayong taon, 9 na beses tumaas ang presyo ng diesel, habang 13 beses ang rollback, kasama ang nabipintong bawas presyo. Kaya mas mura na ng mahigit 4 na piso ang diesel kumpara noong 2011. Mas malaki na rin ang nai-rollback sa gasolina na umaabot na ng mahigit 11 pesos kada litro. Pero kahit malaki na ang rollback sa diesel, wala pang ipapatupad na bawas singil sa pamasahe hanggang hindi pa umaabot sa 37 pesos ang kada litro ng diesel. Sa ngayon, nasa 40 pesos at 80 centavos ang kada litro ng diesel. Kapag po inabot ng 36 pesos per liter of diesel, ang pasang master po mismo ang mag-i-initiate ibalik sa 750 ang pamasahe. Katwiran pa ng ilang drivers sa tindi ng traffic sa Metro Manila, kahit nagmura na ang petrolyo, matakaw daw sa diesel ang jeep. Pasayro ka, konti. Dahil ba't ho inaabot ng 100? Sa traffic. Kaya minsan kinukulang yung 100. Sa kabila ng sunod-sunod na rollback payo ng DOE sa mga motorista, huwag maging maaksaya sa petrolyo dahil anumang oras, posibleng muling sumipa ang presyo nito lalo't may umaaligid na oil embargo. Ito yung hindi pagbili ng langis mula sa ilang oil exporting countries. Sa kaso ngayon, ang Iran. Kung matuloy ito sa July 1, maaaring maantala ang biyahe ng langis sakaling harangan ng Iran ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang karamihan ng imported na langis. Sa ngayon, sobra-sobra pa raw sa mandato ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na 30 million barrels kada araw ang produksyon ng langis. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nakatulong sa maayos na paghinga ng hari ng komedya na si Dolphy yung tinatawag na trichostomy. Yun po yung pagbutas sa kanyang lalamunan para lagyan ng tubo. Gayon pa man nananatili siya sa loob ng intensive care unit ng Makati Medical Center. Sa ilalim siya muli sa dialysis. Live mula sa Makati Medical Center, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra! Mike, nananatiling stable pero nasa critical na kondisyon ang ating comedy king na si Dolphy at sa isang statement mula sa pamilya Quezon ay sinabing nakatulong kay Mang Dolphy ang isinagawa sa kanya na tracheostomy noong Sabado. Ito po yung operasyon para lagyan ng butas sa leeg at malagyan ng tubo papunta sa trachea o windpipe para mas makahinga siya ng maayos. After the tracheostomy, Mr. Quezon's condition has shown significant improvement. His vital organs are functioning well, and all other improvements reported before remain the same. Blood transfusion is currently being performed, which is to be followed by another session of dialysis. Ganun pa man, Mike, ay binabantayan pa rin daw ng husto ang hari ng komedya dahil sa kalagayan nito. Nasa intensive care unit pa rin po si Mang Dolphy at noong weekend ay sumailalim din ito sa isang dialysis. At kung patuloy daw nabubuti ang kanyang lagay, asahan na daw na isa pang session ng dialysis ang gagawin sa kanya. Yun nga lang, meron daw mga pasa si Dolphy dahil sa mababang platelets sa kanyang dugo. Despite the improvement in his hemoglobin level, his platelets are still really low, as well as the potassium level in his system. There are also signs of hematoma.
hematomas are sort of like blotches, no, on the skin. Mike, kung yung mapapansin kadalasan ang nagbibigay ng briefing sa media itong anak ni Mang Dolphy na si Eric Quezon, pero sa pagkakataong ito, siya daw po ay hindi available, kaya ang doktor mismo ng Makati Medical Center ang nagbigay ng briefing sa atin. So yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Makati Medical Center. Mike? Sandra, may impormasyon ba dyan kung medyo mas marami ng sandali na mas gising na ngayon si Mang Dolphy o katulad pa rin nung dati na madalas tulog siya, Sandra? Doon sa pinakahuling briefing ni itong si Eric noong linggo ay nasabi nga niya na mas madalas siyang dumilat ngayon at sa kanyang palagay ay nakatulong nga itong tinatawag na tracheostomy para mas makahinga na maluwag ang kanyang ama at lumuwag din yung kanyang pakiramdam, kaya raw siguro mas madalas itong nakakadilat ngayon. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Nalulungkot ang tinaguriang Dolphy's Angels na sina Carmi Martin at Liz Alindogan sa pinagdaraanan ngayon ng Comedy King. Malaki raw ang utang na loob nila kay Mang Dolphy na itinuturing nilang ama sa showbiz. Nakatutok si Lars Santiago. 1981 ang itanghalang pelikula ni Dolphy na Dolphy's Angels. Apat na baguhang kabataang babae ang nakasama roon ng Comedy King. Sina Carmi Martin, Liz Alindogan, Ana Marie Gutierrez at Helen Catral. Sa Amerika na namumuhay sina Ana Marie at Helen. Hanggang ngayon, tinatanaw nilang malaking utang na loob ang pagbubukas ni Dolphy ng pinto ng showbiz para sa kanila. Parang we were so lucky na pagpasok namin alam mo yon, hari na ng komedya yung kasama mo. Sina Carmi, Liz at Ana Marie ay naging contract stars ng RVQ Productions at dito raw nila naranasan ang sobrang kabaitan at pagiging generous ni Dolphy. Doon ko yata na unang naramdaman na kumain ng masasarap na pagkain sa hotel kasi masyado siyang generous at talagang yun nga, iniimbitahan, malaki parati yung handaan. May mga maliliit kami na pagkain pag sa shooting nakapack. Pero alam namin pagkatapos ng shooting, makakainin kami ni Tito Dolphy sa magandang mga restaurant na parang nag-aagawang kami ng tip kasi naglalagay siya ng tip doon na malaki. Dahil mga teenager pa noon sina Carmi at Liz, parang si Dolphy raw ang kanilang tatay na nagtuturo sa kanila hindi lang sa buhay kundi maging sa pagiging artista. May mga pagkakataon din daw na napapagalitan sila ng Comedy King. Hilig kami magsalita ni na Carmen ng yung E-word nung araw na 1980s, yung parang pipinti kiyo diti. Galit si Tito Dolphy sa ganun. Kailangan formal daw kami. Sabay na dumalaw sina Carmi at Liz sa ospital. Habang tinitingnan nila si Dolphy, ay parang hirap daw silang tanggapin ang pinagdadaanan ng kanilang ama sa showbiz. Nakita ko siya nasa ICU So ang daming nakasaksak na mga machines. Tapos parang binubulong sa kanya, andyan yung mga angels mo. So sabi ko, hello. Tapos nag-pray over kami. Although alam natin na talagang pinagdadasal siya ng buong sambayanan at ang miracle naman kung si Lord naman ang gumawa niyan anything can happen. So yun, patuloy lang tayong magdasal. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Biglang buhos ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Madaling araw kanina, malakas na ulan ang gumising sa ilang residente habang buhos din ang ulan kaninang hapon. At gaya ng madalas mangyari, agad bumaha sa ilang kalsada na nagpabagal sa daloy ng trapiko sa EDSA. Kaya, nagtatanong, meron bang bagyo? Meron bang namumuong sama ng panahon? Alamin natin sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz Magtani. Mel, nawala na yung isang low pressure area na ating binabantayan o yung namumuong sama ng panahon dito sa may Southern Luzon. Pero yung isang low pressure area na namataan naman dito sa may Kabisayaan ay bahagyang lumakas at ito ay isa ng active low pressure area. At ayon nga sa Pag-asa, ito ay huling namataan sa layong 870 kilometro sa silangan ng Borongan, Eastern Samar. Mel, may posibilidad na ba
maging isang bagyo itong low pressure area na ating binabantayan sa susunod na 1 o 2 araw. At kapag nangyari ito, tatawagin itong bagyong Dindo pang-4 para sa taong ito. Pero hindi po ito inaasahang maglalandfall o tatama sa kalupaan at kung ito ay lalapit man, maaaring ito ay tumama dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. Samantala, dito naman sa ating rainfall forecast o yung tinatayang dami ng ulan sa susunod na 24 oras, makikita natin itong kulay pula at kulay green, Mel, ito yung maraming ulan. At dito yan sa may bahagi noong active low pressure area. Pero mapapansin mo, meron din tayong mga kulay green dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. At yung pong mga pag-ulan na naranasan natin dito sa Metro Manila, hindi pa po ito epekto nitong shallow low, nitong active low pressure area. Ito ay dulot ng wind convergence na kung saan yung hangin dito sa may southwest, dito sa may kanluran hanggang sa galing sa katimugan, nagkikita-kita po yan, nagsasanib upang magbigay ng mga pag-ulan. Silipin naman natin ang magiging taya ng panahon dito sa Hilagang Luzon. Katulad ng nabanggit kanina, maganda ang lagay ng panahon dito sa may Tugigaraw hanggang dito sa may Lawag, mainit at mababa ang tsansa ng pag-ulan. Pero dito sa Central Luzon hanggang dito sa may Southern Luzon, magkakaroon po ng mga pag-ulan katulad dyan sa Metro Manila. Pero dito sa Kabikulan, magiging mas malawakan ang pag-ulan at pwedeng magdulot ng mga flash flood. Dito naman sa Kabisayaan, kalat-kalat na dagli ang pag-ulan at pagkulog pagkidlat din ang inaasahan. Gayon din dito sa may Mindanao na mayroong scattered rain showers and thunderstorms. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mang Tani, makitanong lang muna na ilang katanungan. Una muna, sabi mo 2 araw, baka mag-landfall. Tama ba yon? Magla-landfall in 2 days? Itong si Dindo? Hindi pa, Mel. Ang mangyayari dito sa ating binabantayang low pressure area, mabubuo muna siya dito sa may karagatan. At kapag ito ay naging isa ng bagyo, maunti-unti ngayon niyang lalapit dito sa ating bansa. At dahil nga sa epekto ng ibang weather system, dito lamang yan. Maaaring tumama, yun ang babantayan natin dito sa may Northern Luzon. Pero yan ay pwede pang magbago kaya sa susunod na mga araw talagang babantayan natin itong low pressure area na ito. Pwede pang magbago. Anong mga factors para magbago yan, Mang Tani? Well, yung nagpapalakad o nagpapagalaw dito sa active low pressure area ay meron tayong tinatawag na mas malaking weather system, yung high pressure area. At ito, kapag lumakas ito, maaaring imbis na pumunta ng Northern Luzon, maaaring dumiretso ito sa Kabikulan. Pero sa mga nakikita natin, ito ay mas mataas ang posibilidad kung sakali mo maging isang bagyo ito, tatama yan dito sa may Northern Luzon. Gaanong kalakas na klaseng bagyo yan, si Dindo na yan, Mang Tani? Sa ngayon ay hindi pa natin nakikita pero dito habang ito ay nasa karagatan, Mel, napakataas ng posibilidad na ito ay maging isang bagyo at pwede pang lumakas ito at maging isang ganap na yung tinatawag nating typhoon intensity na kung saan mahigit 100 kilometro kada oras ang magiging hangin nito. Maraming salamat sa iyo, Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating resident meteorologist. Pinagigting ng mga otoridad sa Iriga sa lalawigan ng Camarines Sur ang kanilang kampanya kontra overloading, lalo na sa mga tricycle. Kasunod dyan ang bangga ng tren at isang tricycle doon nitong Biyernes kung saan 5 ang nasawi. Nakatutok si Jong Consulta. Sobra pong sakit. Hanggat maaari, ayoko makita yung itsura niya. Ayoko makita may dugo siya. Ayoko makita. Kasi mahal na mahal ko siya. Hirap pa rin tanggapin ng inang si Annabel Rosal ang pagkawala ng kanyang 15 taong gulang na anak na si John Richard. Isa siya sa 5 namatay matapos mabangga ng tren ang sinasakyan na tricycle. Bagong lipat galing Maynila, kukuha sana ang anak ng acceleration exam noong araw ng aksidente. Sana nga po, magawan po nila ng paraan
Dahil baka mas marami pa. Madagdagan pa. Humingi naman ng tawad ang makinista ng tren na si Froilan Olero sa mga kaanak ng biktima. Sinikap daw niyang gawin ang lahat, pero dahil sa biglaan ng pagtawid ng tricycle, hindi na naiwasan ang aksidente. Maaari nga lang kung may manibela yan eh. Piniit ko na para hindi ko siya tamaan. Kaso talagang yan eh, release eh. Kaya yun lang, kung ano direksyon, dun lang siya talaga. Hangad ko rin yung kapatawaran nyo na sana maintindihan nyo na hindi ko talaga kagustuhan. Ginawa ko naman lahat para hindi mangyakaso. Dumating tayo dun sa panahon na ito eh, parang sinabing pagsubok sa akin. Suspendido na ng PNR si Olero. Samantala, idiniin naman ng isang estudyanteng nakaligtas sa aksidente ang driver ng tricycle na kanilang sinakyan. Kabilang ang tricycle driver sa 5 nasawi. 13 ang sakay noon ng tricycle nang maganap ang aksidente. Kailaw po siya. Yun, tren. May kuna yung tricycle? Opo. Tumigil muna siya din sa gilid. Akala namin di na-under. Bigla niyang irinangkada pataas. Pag dun na yung side wheel niya dun sa release. Kaya dun siya na nung tren nagip. Naipit yung gulong niya. Sa release. Po sa release na parang baga di na sa release. Saka namatay pa po yung makina. Hindi bababa sa 1,000 tricycle drivers at tricycle operators ang dumalo sa meeting na pinatawag ng lokal na pamahalaan. Ang pake ng pulong na ito, plansya ng usapin tungkol sa overloading na nangyayari sa lungsod. Pero hinain ng ilang driver sa layo raw ng kanilang biyahe. Lugi raw sila kung hindi mag-overload. Meron po kaming 2 kilometers minimum. Ayun po yung pumapatak na minimum. Tapos exceeding kilometer, 50 centavos. Inihingi po namin kay Mayor na gawing piso yun. Kung ma-approvean po yun, siguro may iwasan na po overload. Mas pinaigting naman ng Iriga Police ang pagbabantay sa mga crossing ng tren at pangunahing kalsada. May mga tricycle na nasita, lalo't meron pa rin pasaway ng mga driver na nag-o-overload. Gagawa kami ng isang ordinance bago kami magbibigay ng permit. Kailangan may certification from an accredited doctor na yung hearing saka yung sense of eyesight nila pwede pa silang maging considered na mag-drive. We will going to turn over all those reported violators sa LTFRB para pag-renew ng prangkisa nila, mahirapan sila. Ang grupo ng manunugtog naman na ito na binubuo ng mga street children at volunteer ng harana sa mga residente sa lungsod para makalikom ng ibibigay na tulong sa mga namatayan nilang kababayan. Kahit mahirap man kami, makakatulong ako sa pagtugtog dahil sa nagasaan ng train. Ang proceeds po nitong aming pag-iikot, pagsiserenade ay ang pagbigay doon sa mga nasawian at yung mga na-hospital. Mula rito sa Iriga, Camarines Sur, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Hawak na raw ngayon ng isang sub-commander ng Abu Sayyaf ang Jordanian journalist na si Bakir Abdullah Attiani at ang 2 kasama niyang Pinoy. Ayaw namang magpadalos-dalos sa mga otoridad sa search and rescue operation para hindi raw mapahamak ang grupo. Nakatutok si June Veneracion. Siya si Yasser Igasan, ang Abu Sayyaf sub-commander na may hawak daw ngayon sa Jordanian reporter na si Bakir Abdullah Attiani at 2 Pinoy crew sa kabundukan ng Sulu. Nakuha ito ng GMA News mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Si Igasan ang isa sa mga pakay ni Attiani na ma-interview. Isa siyang spiritual leader ng Abu Sayyaf. Siya ay nasa ilalim ng pamumuno ni Radulan Sahiron, ang leader ng Abu Sayyaf na kilala rin sa tawag na Commander Putol dahil putol ang kanyang kanang braso. Si Commander Putol ay 57 taong gulang. Si Radulan Sahiron, siyang pinaka-leader ng Patikul Group. Siyang sinusunod yan sapagkat siyang pinaka-veteran na pinakamatandang leader ng Roge Menelep Abu Sayyaf Group dyan sa area. Kumpirmado mang bihag na ng Abu Sayyaf ang Jordanian reporter at 2 niyang Pinoy na camera crew. Hindi pa rin daw magpapadalos-dalos ang mga otoridad sa Sulu na maglunsad ng search and rescue operation. Ayaw daw kasi nilang mapahamak at malagay sa panganib ang buhay ng mga bihag. Maayos naman daw ang lagay ng 3, pero base sa impormasyon ng Sulu PNP, inihiwalay na si Attiani sa 2 niyang Pinoy na kasama. Hindi siya nakaliman o nakakulong. Yun ang natatanggap natin mga report. Maingat pa rin ang mga opisyal ng gobyerno. Hindi raw kinabiktim ang 3, pero mga bihag o hostages ang turing nila sa mga ito. Walang persahang pagbuha sa kanila. Sila mismo ang
Pangulong Aquino, hindi rin naitago ang kanyang pagkadismaya. We are monitoring the situation. I'm getting daily briefings. We will ascertain the latest briefing. Medyo confused yung information na umaabot sa atin dito. Pero ulitin ko lang, no? It shouldn't have happened if the guy had not misled the appropriate authorities. Yun ang issue. And he has caused us damage the same. But he will undergo a process to explain all of these things. Sabi naman ng konsulado ng Jordan sa Pilipinas na sa ngayon ay tuloy ang pag-uusap ng pamahalaan at ng Jordanian Foreign Ministry para sa kaligtasan ni Atyani. Mr. Bakir Atyani is Jordanian based on the information that we were able to retrieve from the information on his passport. So that has been confirmed by our foreign ministry back in Amman. But we also know with certainty that the Philippine government and the Jordanian government are communicating closely. Si Sulu Governor Socorta naman na noong isang linggo paggalit kay Atyani dahil nabahira na naman ang imahe ng probinsya, ayaw pa rin ituring na bihag ang grupo ng Jordanian. Para sa akin, hindi pa. Wala naman na, hindi ko naman alam kung ano sila, kung hinostage mo sila dahil sumama sila, kusa sila sumama ron sa sinakyan nila na sasakyan na maliit na jeep. Para sa akin, namimisita pa rin siya ron. Dahil, you know, when you are free to move around, hindi ka naman siguro nakatali. Sa pagkakaalam ng gobyerno ng Pilipinas, wala pang ransom demand ang mga bumihag sa grupo ni Atyani. Mula rito sa Zamboanga City, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Philippine Coast Guard na ang nagsabi, hindi dapat iugnay sa isyu ng pinagagawang panatag show lang manoy pagbangka o pagbangga ng isang barko ng China sa isang bangkang pangisda ng mga Pilipino. Iyan naman ang tinutukan ni Marisol Abduraman. Hindi pa rin matukoy ng Philippine Coast Guard ang pangalan ng barkong nakabangga umano sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda 78 nautical miles o 120 kilometers northwest ng Bulinaw, Pangasinan. Hindi pa rin tiyak ng Coast Guard kung ang pagkakabangga nga ba ang naging dahilan ng pagkawasak ng baslig ng mga mangingisda. Martes pa raw kasi nang masira ng bangka, gayong Miyerkules sinasabing nangyari ang pagbangga. Yung fishing boat nila ay napuno ng tubig because of the strong waves, rough seas, umulan pa. Ayon pa kay PCG Commandant Edmond Tan, sa kwento rin daw ng mga nakaligtas, sa Payaw tumama ang barko na doble raw ang laki sa mga passenger ship. Sa Payaw itinali ng mga mangingisda ang kanilang bangka. Kung bulk carrier yan, malaking barko, at madilim siguro mo, maalon mo, muulan, zero visibility, baka hindi na napansin yun, maalan sa dito. Nakikipag-ugnayan na ang Coast Guard sa Hong Kong Maritime Rescue Coordinating Council. Base na rin kasi sa salaysay ng mga mangingisda. May markang Hong Kong ang barkong bumangga sa kanilang bangka. Tinukoy din ng Philippine Coast Guard ang MV Peach Mountain, isang commercial cargo vessel na may lulang 29 na crew na namataan daw sa Zambales 8:46 ng umaga. May 4 na oras bago nangyari ang sinasabing pagbangga sa bangka ng mga Pinoy. Ayon sa Coast Guard, may Hong Kong registration ang naturang barko. Naniniwala naman ang Coast Guard na hindi raw dapat iugnay ang insidente sa issue sa panatag. 138 nautical miles daw kasi ang distansya ng pinangyarihan sa Scarborough Shoal. Hindi naman galing sa Scarborough Shoal yung barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, bagamat malinaw na sa teritoryo ng Pilipinas nangyari ang insidente, ruta raw talaga ng mga barko ang dinaanan ng nasabing cargo vessel at meron na itong freedom of navigation. Para naman sa isang foreign policy expert, tama lang na hindi tayo agad-agad mag-akusa sa sinasabing banggaan sa Pangasinan. Mainam daw na imbestigahan muna ang pangyayari at idaan sa mahinahong usapan. Na yung mga nagbubungguan, pag inayos mo yung area na hindi nila pinag-aawayan, yung commonalities nila, eventually, yung habits of cooperation nag-i-spill over dun sa dati nilang pinag-aawayan. Ang Chinese Embassy, wala naman daw natatanggap ng ulat tungkol sa insidente. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Samantala, ayon naman sa pahayag ng ating Department of Foreign Affairs, wala ng mga sasakyang pandagat ang China at ang Pilipinas sa tinatawag na lagunang Panatag Shoal sa mga oras na ito. Ininspeksyon ng Commission on Elections ang mga precinct count optical scan o PICOS machines na ginamit sa eleksyon noong 2010. Nais nilang matiyak kung gumagana ng maayos ang mga ito para raw iwas aberya sa eleksyon sa 2013. Nakatutok si Tina Panganiban-Pere. Mahigpit ang seguridad sa warehouse ng Smartmatic sa Cabuyao, Laguna. Lahat kinakapkapan. Hindi ligtas pati bawat
commissioner ng COMELEC. Okay lang. Ininspeksyon ng isinasagawang hardware acceptance test sa PICOS machines na gagamitin sa eleksyon 2013. Unang ginamit ang mga naturang makina noong eleksyon 2010. Ang ilan, nagkaaberya noon. May ilang mali ang petsa at oras. That is why we are inspecting it, whether they have already provided the remedy for those glitches in the 2010. So we have to inspect whether the machine is still serviceable. Mainit sa storage area ng warehouse para masanay na rin daw ang mga makina sa mainit na klima sa bansa. Kailangan mainit ang lugar dahil, alam mo, we're bringing in all of these PICOS machines out in the area. And the elections will be May. Mainit ang May. Mula sa storage area, dadali ng mga kahon-kahong PICOS sa temporary storage area bago isalang sa testing line. Ang nangyayari dito sa aking likod ay ang simula ng hardware acceptance test sa mga PICOS machines. Kung inyong mapapansin, 2 tao ang nag-check sa kada PICOS machine. Ang naka-asul ay tauhan ng Smartmatic, habang ang nakaputi ay tauhan ng COMELEC. Tinetesting din kung nakakaska ng makina ng mga balotang mayroon at walang ultraviolet mark at kung nakakatransmit ng resulta. Ibang pagsusuri naman kung tama ang pagbasa ng PICOS sa balota. If a machine fails the testing, goes to a quarantine, meaning that Smartmatic will do an additional maintenance or repairing any broken part, and at the end will also go back to the testing protocol. Sa 15,000 PICOS machines na na-inspeksyon na, 3% ang hindi pumasa at na-quarantine. Tinatayang 82,000 ang mga PICOS machine ang kailangan para sa eleksyon 2013. Kumpiyansa ang Smartmatic na may de-deliver nito ang unang batch ng 20,000 PICOS machines bago ang unang deadline sa Agosto. Sa loob lang daw kasi ng 1 linggo, matatapos na nito ang hardware acceptance test sa unang batch. Kung walang hardware acceptance test, walang perang makukuha ang Smartmatic sa COMELEC. Under our contract with Smartmatic, we're supposed to conduct this testing, this SAT, before we make a single payment. So far, wala pa kami binabayad sa Smartmatic. Kapag pasado at dumaan sa verification, sa quality control naman ito mapupunta kung saan tatanggapin at i-imbak sa COMELEC designated area. Nais ng NAMFREL na dagdagan pa ang seguridad sa lugar, pati na ang proteksyon ng mga makina sa apoy at tubig. Mas mabuti rin daw kung magkakaroon pa ng isa pang pagsusuri sa mga makina. I would like to request or suggest to the CAC that at some point, the CAC may want to test what has already been tested, just to make sure that they agree with what's being claimed, just to be sure. As well as spirit of transparency, bukas po ang COMELEC. Noong eleksyon 2010, 1,000 botante ang na-cluster o pinagsama-sama sa iisang presinto. Kada presinto may isang PICOS machine. Dahil mahaba ang pila, balak ng COMELEC na gawing hanggang 800 na lamang ang bilang ng mga botante sa kada clustered precinct para sa eleksyon 2013. Tina Panganiban Perez, Nakatuto, 24 Oras. Susunod! Lalaking umakyat at kalaunay nahulog mula sa isang billboard sa Balintawak kanina. Pumanaw na! Anyos na boksingero nagwagi sa kanyang laban sa Davao del Sur. Nasawi dahil sa pumutok na ugat sa ulo. Okay ng LPG sa isang ospital sa Ilocos Norte. Ninakaw! Video ng pusa na yan na palaban sa aso. Ito pa ang isang pusa na tila masahista naman ang aso. Mapapanood ninyo sa internet po yan, patok sa pagpapatuloy ng 24 oras. Patay ang isang lalaki matapos siyang mahulog mula sa billboard na kanyang inakyat. Naganap po yan sa lungsod ng Quezon. Hindi pa malinaw ang dahilan o pakay ng lalaki o kung paano siya nakaakyat. Pero paalala mga kapuso, huwag po niyong gagayahin ang ganyang pag-akyat sa billboard. Si Oscar Cuida, naka-Alerto 24. Pinagkakaguluhan ng mga taong itong lalaking nasa tuktok ng billboard sa Balintawak Market sa Quezon City. Pasado las 8 ng gabi nang mag-alas Spider-Man umano ang lalaki at akyatin ng billboard na may 200 talampakan ng taas. Unay naman
makapigil hininga ang bawat sandali, lalo na sa tuwing naglalambitin at lumiliyad ang lalaki. Mag-alas 12 na ng ating gabi nang dumating ang mga rescuers. Agad nila inakyat ang billboard. Pero sa tuwing magtatangka silang lumapit, lalong umaakit patungo sa tuktok ang lalaki. Hindi nakatulong ang hiyawan at pambubuyo ng mga miron. May mga panahon pang akmang lulundag na ang lalaki. Pero nang magsimulang umulan, unti-unti na itong nagtangkang bumaba. Yun nga lang, Nakita ko kanina, umakit sa bakod. Pag akit sa bakod, kala ko magnanakaw ng bakal. Tapos umakit sa billboard. sinita mo ba? Sinita ko, boy. Tapos binato ko pa eh. Makarang malaglag mula sa tuktok. Hima lang nakakapit pa ang biktima sa bandang gitnang likuran ng billboard. Dali-dali na siyang nilapitan ng mga rescuers. Tinatalian nila ito nang bumuhos ang malakasunan. Pero nangyari ulit ang kanilang pinangangambahan. Agad siyang sinugod ng ospital, ngunit kalaunay, pinauwian din siya ng buhay. Hindi malinaw kung bakit ito ginawa ng lalaki. Sinubukan namin hingin ng pahayag ang rescuers, pero tikom ang kanilang mga bibig. Oscar Oy de la Calerto, 24. Ayon naman po sa MMDA, hindi nila sakop ang seguridad ng mga billboard. Inamin naman ng Outdoor Advertising Association of the Philippines na pananagutan o responsibilidad ng mga may-ari ng mga billboard na gwardyahan ang kanilang mga billboard, lalo na kaya yang malapitan ng mga tao. Lalo pag nag-init ang bangayan ng dating magkaalyadong sina Manila Mayor Alfredo Lim at Vice Mayor Isko Moreno. Inakusahan ni Moreno si Lim na nagbanta umano sa kanya, bagay na marina maitinanggi ng alkalde. Nakatutok si Susan Enrique. Hindi pa natutuldukan ang sagutan ng dating magkakamping sina Manila Mayor Alfredo Lim at Vice Mayor Isko Moreno. Sa talakayan with Igan sa unang hirit, nakapanayam ni Arnold Clavio si Moreno. Binanggit niya muli ang pagsusumbong sa kanya ng ilang konsehal dahil umano sa pagbabanta ni Lim sa isang pulong. Dahil nga rito, ipinablatter ni Isko si Lim. Sila rin pala, marami ng natatanggap na balita na sinabi ng ating alkalde. Siyempre natatakot ang ating mga konsehal. Kilala nyo naman po si Mayor. Minsan nababalitaan ninyo kapag may nagsumbong sa kanya, instantly anong gagawin niya? O shoot to kill order. Di ba maraming mga gano'n sa Maynila eh. Sagot naman ni Lim dito. Sabi ko, kayo, ang yayabang nyo, tatapang ninyo na pumupunta pa kayo sa TV, nagpapa-interview, nag-i-issue pa kayo ng press release. Wala namang katotohanan. Kung magsasalita kayo, para kayong walang kamatayan eh. Yun ang sinabi ko. Walang labis, walang kulang. Nagugat ang alita ng reklamo ni Moreno si Lim sa korte ang di raw pagpapasweldo at pagsibak ni Lim ng ilang empleyado sa Manila City Hall. Figure of speech yun eh. Hindi ba pangkaraniwan naman yan? Ewan ko, kung hindi nila na-experience yun. Pero ayon kay Moreno, palusot lang ni Lim ang figure of speech. Figure of speech na yan, subconsciously, iniisip po yan ng alkalde na pinagpaplanuhan tayo. Kaya lamang dala ng galit, dala ng panggigigil, na slip of the tongue. Yung bang yung subconscious mind mo, bigla mo tuloy nasabi. Pinag-aaralan daw ng kampo ni Moreno ang pagsampa ng kaso laban kay Lim. Hamon naman ang alkalde, bakit pagpapablatter lang ang ginawa ni Moreno at hindi pa tuluyang nagsumite ng sworn statement kung may malakas talaga silang ebidensya. Dating magkaalyado sina Lim at Moreno. Pero sumanib na si Moreno kay dating Pangulong Joseph Estrada na nag-iisip na kumandidatong mayor ng Maynila sa 2013 elections. Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. Mabilis na paggaling ni Dolphy ang dasal din ng malalapit niyang kaibigan na patuloy ang pagbisita sa ospital. Kabilang naman sa mga nagpapasalamat at tumatanaw ng utang na loob sa Comedy King, ang bunso niyang kapatid na si Cho Quizon. Ang report mula kay Kata Tibay. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng suporta
at pagbisita ng mga kaanak at kaibigan sa King of Comedy na si Dolphy sa Makati Medical Center. Mula Los Angeles, California na paaga ang uwi ng batikang aktres na si Nova Villa nang malaman ng critical na ang kondisyon ng dating leading man sa Home Along the Riles. Filipinos all over the world are praying for Tito Dolphy. Dumating din ang dating Pangulo na si Joseph Estrada kasama si Manila Vice Mayor Isko Moreno. Bumisita rin si Suki Serna at ang nakatrabaho sa comedy sitcom na John and Marcia na si Evelyn Bontogon Guerrero o Matutina. Mabilis na paggaling ang dasal nila para sa hari ng komedya. Siyempre, dati yung kasama nung araw, biglang nakikita kong gano'n na nadidepress ako. Ang aking request sa mga manonood po, mga nagmamahal po kay Tito Dolphy, sana po pagpatuloy pa po natin yung panalangin po kay Tito Dolphy dahil wala naman pong imposible sa Ama. Nagbalik bansa rin mula Amerika ang ilang anak ni Mang Dolphy, ang magkakapatid na sina Marikit, Dino at Manny Boy Quizon. Hindi alam nakakarami na may isa pang kapatid si Dolphy, si Milencio Quizon III o mas kilala bilang si Cho, ang adopted na anak ni Namang Milencio at Aling Salud, ang mga magulang ni Dolphy. Higit 4 na dekada ang agwat ng edad ni Namang Pidol at Cho. At kahit ampon, laking pasasalamat pa ni Cho sa kabutihang loob ni Dolphy at itinuturing siyang tunay na kapatid. If I'm going to live my life, diba, again, I wouldn't hesitate to be, kung gusto ko nga, yung talagang tunay na kapatid, na real brother in the sense. 2 years old pa lang si Cho nang pumanaw ang kanilang papang at si Dolphy na raw ang tumayong ama sa kanilang magkakapatid. Siya nagpaaral sa akin, everything. I'm really thankful. Kuya Dolphy, I love you very much. Kahit likas na masiyahin daw si Mang Pidol, seryoso rin daw ito kung paminsan-minsan. Pero ang katangian na tatak Dolphy na ay ang pagiging maalalahanin sa kapwa at lagi raw itong may bit-bit na pasalubong o regalo kahit kung kanino man. He gives us, like, maliliit lang kami nun eh. And it's a big thing, getting like 5 pesos or 10 pesos. He even went to my place. Parang just to, parang bigyan ako ng regalo. Buo pa rin ang tiwala niya na malalampasan ng kanilang buong pamilya ang pagsubok na ito sa tulong ng dasal ng bawat pamilyang Pilipino. In your own little way, in your own small room, just say a little prayer for the King of Comedy. Katatibayan nakatutok 24 oras. Talent manager na si Annabel Rama naghain ng not guilty plea sa reklamong libel na isinampa laban sa kanya ni Nadia Montenegro sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Mike? Salamat, Piyak. Kinilala ng UP Alumni Association ng mga natatangi nilang alumni na may malaking nagawa o naiambag o kontribusyon sa lipunan. Kabilang sa kanila ang chairman at chief executive officer ng GMA Network, si Atty. Felipe Coson. Nakatutok si Jesse Sigaro. Grande ang entrance of colors para sa 2012 UP Alumni Association o UPAA awardees. Mga alumni na nagtagumpay sa kanilang larangan at nakapagbigay ng malaking kontribusyon sa UP at sa bayan sa pamamagitan ng kanilang trabaho sa kanilang napiling propesyon ang bibigyang parangal. Una munang kinilala at binigyan ng medalyos ang mga diamond, golden, ruby at silver jubilarians. Let us work together for the future of UP. Ngayong taon, siyang ang binigyan ng UP ng UPAA Lifetime Achievement Award, kabilang na si GMA Chairman and CEO Atty. Felipe L. Gozon mula sa UP Batch 1962. Felipe L. Gozon, Associate in Arts 1962, Bachelor of Laws 1962, for having institutionalized a culture of excellence in the communication industry, for his exemplary practice of his profession recognized by several juries of his peers, for having judicially combined a highly successful professional career with public service of far-reaching positive effects. Lakas ang pagagalak sa mag-anak ni Atty. Gozon nang tanggapin niya ang parangal. Naroon ang may bahay ni Atty. Gozon na si Mrs. Teresa Gozon at mga anak na sina Atty. Annette Gozon Abruga, Atty. Philip Gozon at Dr. Marites Gozon Viterbo. Ako ay very honored by the recognition given to me by UP. Alam mo naman, ang UP is the best
best university as far as I'm concerned. At itong mga honor na binibigay nila hindi ka nag-a-apply dyan in fact, I didn't know they were considering me. Si Atty. Gozo, binabati natin at harinawa na maipagpatuloy niya yung ginagawa niyang kabutihan at pagpapaulad ng media, no? Lalo-lalo na ng television, no? Sa ating bansa. Kabilang din sa mga ginawaran ng UPAA Lifetime Achievement Award, sina dating Supreme Court Justice at Defense Lead Counsel sa katatapos ng impeachment trial, si Serafin R. Cuevas, Health Secretary Enrique T. Ona, at Dr. Ernesto G. Tabuhara. Sa female category naman, ginawaran ng Lifetime Achievement Award ng UPAA, sina Dr. Macrina Tamayo Zafaralia, Dr. Phoebe A. Daus Williams, Attorney Gregoria T. Cruz Arnaldo, Mrs. Fredes Linda M. Almenda Punsuri, at Governor Bellaflor Angara Castillo mula sa UP Batch 62 at kasama sa mga Golden Jubilarians, kung saan kabilang din si Attorney Gozon. Being given recognition by UP is really an inspiration. Very, very proud. We are really an excellent batch. And you call him the golden. Talagang golden kami lahat. Golden in achievement. Ginawaran naman ng UPAA Most Distinguished Alumna Award si Ambassador Delia B. Domingo Albert. Pinarangalan din ang 25 iba pang alumni ng UP na nagtagumpay sa kani-kanilang larangan. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Susunod, matapos ideklarang kampyon, boksingero sa Davao del Sur bumulagta dahil naputukan daw ng ugat sa ulo. Tagnakaw ng isang babae sa tangke ng LPG sa ospital, kuhang-kuha sa CCTV. Hindi bababa sa 4 patay sa lindol sa bansang China. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Sa Ilocos Norte, arestado ang isang babae matapos magnakaw ng isang tangke ng LPG sa loob ng ospital. Kuwang-kuwa po sa SCCTV ang aktual na pagnanakaw. Nakatutok si GMA News Stringer Dennis Alipio. Kuwang-kuha sa video ang pagpasok ng babaeng ito sa loob ng kusina ng isang ospital dito sa Ilocos Norte. Palingon-lingon at tila nagmamasid kung may tao sa kusina. Pansamantalang umalis ang sospek pero agad ditong bumalik nang masigurong walang tao sa loob. Dali-dali nitong tinangay palabas ang tangke ng LPG. Ayon sa pulisya, napansin umano ng isang hospital staff na kahina-hinala ang kilos ng babae. At nang i-review ang CCTV, dito na nila nadiskubre ang pagnanakaw. Agad na inireport sa pulisya ang insidente. Natakip naman ang sospek sa kalapit na plaza ng ospital. Nag-report sila sa amin dito for sick assistance. At nung sila pumunta dito sa plaza, doon nila nakita yung suspect at inimbiteran nila dito sa police station at na-identified na ang pangalan niya ang pangalan yung suspect ay Marivic Habab, taga Barangay 3 Liberacion Street, Bigan City, sir. Tototang ginong una ang sospek sa krimen, pero umamin din nang ipakita na sa kanya ang CCTV. Inaalam pa ng pulisya kung sangkot din ang sospek sa ilang insidente ng nakawan sa lugar. Pero nakalaya na muna ang sospek bago pa nisampa ng pulis ang kasong robbery. Dennis Alipio, GMA News. Balita mula sa bansang China, hindi bababa sa 4 ang patay sa lindol. Mahigit 100 naman ang sugatan sa magnitude 5.7 na lindol. Tumama sa bulubundukin ng Timog Kanlurang China. Mahigit 4,000 bahayan na wasak. Apektado ang transportasyon pati ng supply ng tubig. Samantala mahigit 50 aftershock ang nadama kasunod ng lindol. Pinakilos na ang mahigit 1,000 rescuer sa mga apektadong lugar. Balikan po natin ang balita tungkol sa bangkang pangisda na binangga umano ng isang cargo vessel sa dagat malapit sa Ilocos Sur. Labis ang pigati ng misis ng mangingisdang namatay sa naturang aksidente. Lalo pat ang kanyang mister lang ang inaasahan ng kanilang pamilya. Live mula sa Bolinao, Pangasinan, nakatutok si Jam Sante. Jam? Yes,
Yes, Mel, dinala na nga dito sa kanilang bahay sa Bulinaw, Pangasinan ang labi ng mangingisda na nasawi matapos mabangga ng isang barko ang kanilang sinasakyang bangka. Meron pa. Bakas ang lungkot kay Jennifer, byuda ng 31 taong gulang na si Christopher Carbonell habang kinakwento kung gaano na niya namimiss ang kanyang asawa. Ani Jennifer, pinagsabihan pa niya ang kanyang asawa na huwag pumalaot noong June 17 dahil napabalita ang may darating na bagyo. Pero nagpumilit daw si Christopher na pumalaot dahil kailangan nila ng pera. Problemado ngayon si Jennifer dahil siya at ang kanyang mga magulang na lang ang bubuhay sa 2 taong gulang na anak. Buntis pa siya ng 2 buwan. Isa si Christopher sa 4 na mangingisdang natagpuan sa baybayin ng Ilocos Sur nitong Sabado. Naitakbo pa si Christopher sa ospital pero sa kasamaang palad, binawian din ito ng buhay dahil na rin sa mga sugat na natamo at sobrang panghihina. Ang isa sa mga nakaligtas naman na si Herman Balmores. Hindi makalakad ng maayos ngayon dahil sa mga tinamong sugat sa ibabang bahagi ng katawan. Kwento ni Herman na puno ng tubig ang kanilang bangka noong Martes dahil sa lakas ng mga alon. Noong Miyerkules ng umaga, nasa pool sila ng isang barko na may markang Hong Kong. Nabuhay daw si Herman at ang mga kasamahan dahil kumapit sila sa mga kahoy mula sa nasirang barko. Kumain daw ng styrofoam si Herman at uminom ng tubig ulan para lang mabuhay habang lumulutang-lutang ng halos 4 na araw sa karagatan. Narito ang pahayag ni Herman at ng byuda ng yumaong mangingisda. Kumain ako ng styrofoam. Yung panglagay ng isda, kinain ko. Hindi na yung isda ng ilagay. Kinain ko yung styrofoam. Wala nang maisip. Hindi na lang mamatay. Doon na lang. Namimiss po namin siya. Kasi po mabait po siya ng tao. Mel, sa ngayon ay pinaghahanap pa nga itong 4 na mangingisda na kasamahan dito sa bangkang ito. At ayon kay Mang Herman ay milagro na raw kung matagpuan pang buhay ang kanyang mga kasamahan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante. Isa na naman pong submarine ng Amerika ang nakadaong sa Subic sa Zambales. Dumating kanina ang USS Louisville, isang tinatawag na nuclear-powered fast attack submarine. Gaya ng naunang submarino na dumaong doon nitong Mayo, ang USS North Carolina. Kukuha lamang daw ng mga kailangan nilang gamit ng USS Louisville. Pagkakataon na rin daw yan para magpahinga ang kanilang crew. Wala rin daw kinalaman ang pagdaong ng submarino na yan ng mga Amerikano sa issue ng pag-aagawan ng Pilipinas at China sa Panatagos Scarborough Shoal. Magtatagal ang submarino sa Subic Bay hanggang sa katapusan ng buwang ito. Susunod, boksingero sa Davao del Sur nakapapanalo lang sa kanyang laban, patay matapos maputukan ng ugat sa ulo. May nagigiliwang video sa internet. Puting, palaban sa malaking aso. Ito pang isang pusa, tila minamasahe si Bantay. At Annabel Rama, naghain ng not guilty plea sa kasong libel na inihain ni Nadia Montenegro. Pagkabilang kampo, payag kayang magkaayos gaya ng iniutos ng korte? Susunod na po yan dito sa 24 oras. Isang bagitong boksingero sa Davao del Sur ang nagkampiyon pero hindi na niya nalasap ang tagumpay. Dahil nasawi siya, katatapos pa lamang ng kanyang laban. Nakatutok si Teco Campo ng GMA Davao. Naging mainit ang bakbakan sa pagitan ni Merlito Jog Allen Jr. at Al Grubo sa Davao del Sur noong June 19, 2012. Matapos ay ika-10 round, idineklarang kampiyon sa featherweight division si Merlito. Pero nagulat ang lahat nang bigla na lang itong pumulagta sa loob ng ring. Agad isinugod sa ospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay matapos manong maputukan ng ugat sa ulo. Ang kamot, siya, nakulap siya ba? Nakulap. Pagtanon ako, umura man siya, aksyon ka, tumba. Sakadahin ko sa taas. Sakadahin ko, gipunggan ako. Taong gigakos, di matumba ba? Tingala gani, may nga to siya. Wala na gani siya, kagunit siyang belt. Malaking kawalan daw sa larangan ng boxing ang 20 anyos sa boksingero at tubong Davao City. Ito yung crowd, sinabi pa niya sa akin, Kuya, daog takin na bagsak ang kalaban sa 6 rounds. Di ba? Oo, alam niya, panalo. Masaya nga siya eh. Talagang second father ako niya mga bata na yan. Labis
isang pagdadalamhati ng mga kaanak ng biktima. Saong na nato yung anak ng yung tao kung nagi katapusan. Abot sa Ginoo. Anak man gina. Pilit lang nato dawaton kay nahitabo naman. Bata pa kayo man. Naman yun na dawaton na lang. Ang iba't ibang organisasyon sa larangan ng boxing, handa naman daw magpaabot ng tulong sa mga naiwan ni Merlito. Sa grupo sa Mindanao Professional Boxing Association, nagplano na sila maghatag og financial assistance. Tapos nagsulat na po sa Games and Amusement Board sa Manila. Sa edad na 16, naging professional boxer na si Merlito. Sa loob ng 4 na taon, sumabak na siya sa 16 na laban. Nakapagtalaga siya ng 11 panalo, 8 rito via knockout. Dito lang Pebrero, namatay isa pang boksingerong si Carlo Maquinto matapos din ang laban. Dahil dito, isinusulong ni Sarangani Representative Manny Pacquiao ang pagkakaroon ng batas na magbibigay halaga sa kaligtasan ng mga atleta, lalo na ng mga boksingero. Kailangan din daw itaas ang antas ng kalaman ng boxing trainers na sa may pangunahing responsibilidad at pananagutan sa mga boksingero. Seth Ocampo, nakatutok 24 oras. Si Mel Tiang, ang inyong kapusong totoo. Kamakailan, idineklarang nasa state of calamity ang buong lalawigan ng Catanduanes dahil sa cholera outbreak. 22 residente kumpirmadong nagka-cholera, samantalang mahigit 1,500 naman ang nagka-diarrhea. Hindi nag-aksaya ng panahon ng GMA Kapuso Foundation. Agad na tinungo ang Catanduanes para tugunan ang pangangailangan ng mga kapuso natin doon. Mortal sin po na mamatayan ka ng isang tao dahil sa diarrhea. Kasi ang diarrhea is a preventable and easily treatable na disease. Naging wake-up call yung pagkamatay ng isang bata na dahilan sa diarrhea. Sa Virac, Catanduanes na itala ang unang pasyente ngayong taon na namatay sa cholera. Nagsisimula ang sintomas nito sa diarrhea o labis at matubig na pagdudumi. Mabilis kumakalat ang cholera bacteria dahil sa kontaminadong tubig o pagkain. Ang access to safe water is 73% from the benchmark of 95%. Access to sanitation toilet is 74%. Isa yan sa main reason why madaling kumalat nga ang sakit na cholera. Sa mapa ng Provincial Health Office ng Catanduanes, may banta ng cholera ang buong lalawigan. Kung hindi maaagapan, mahirap nang pigilan ang pagkalat nito. Sa takot na mauwi sa cholera, ang hindi normal na pagdumi, agad nagpa-ospital si Mang Floro. 81 taong gulang. Nagtatay ako doon yung 2 araw na. Paano niyo po nakuha yung sakit na yan? Ewan ko, basta maramdaman ko, nagtatay na ako. Bagamat hindi pa kumpirmado kung cholera nga ang dumapo kay Mang Floro, agad nagsagawa ng water sampling ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Gigmoto kung saan siya nakatira. Dapat every 2 months matest siya para malaman natin kung yung tubig, yung source, malinis for drinking water. Aabutin ng hanggang 3 araw bago lumabas ang resulta ng water quality test. Hanggang hindi pa tiyak na ligtas ang pinagkukunan nilang tubig, hindi pa ito pwedeng inumin. Sa katunayan, wala ho kami magawa kasi walang choice. Bali, ito lang bang aming source of water na iniinom. Batid po ng GMA Kapuso Foundation ang pangangailangang ito. Kaya nilibot namin ang Catanduanes para maghatid ng malinis na tubig. Nagdala din kami ng mga gamot sa mga liblib na ospital. Sa pamagitan ng aming tulong, naway tuluyan silang makabangon sa banta ng cholera. Maraming salamat sa bigay niyo, malaking tulong to sa amin. Bagamat kontrolado na ang pagkalat ng cholera sa Catanduanes, patuloy pa rin po ang pag-iikot ng GMA Kapuso Foundation para maghatid ng malinis at ligtas na inuming tubig. At dahil sa tulong ng aming mga partners tulad ng Agua Vida na nagpadala ng mobile water station doon, mahigit 1,000 pamilya ang nabigyan ng malinis at ligtas na inuming tubig sa Catanduanes. Samantala, kung nais po ninyo maging bahagi ng aming mga projects, magsadya lamang po sa aming tanggapan. Maaari po
kayo magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Lulier o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, Claudine Barreto na payak ng maalala ang kalagayan ng tinuturo niyang ama sa showbiz na si Dolphy. Yang video na yan na kinaaliwan ngayon sa internet, kuting na palaban sa malaking aso. Isa pang pusa, minamasahe naman ang kaibigang aso. Annabel Rama nanindigang inosente siya sa inayayang kasong libelo ni Nadia Montenegro. Annabel at Nadia, handa kayang magkaayos. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Kinaaliwan po ngayon sa internet ang video ng isang pusa na tila ba minamasahe ang kanyang kaibigang aso. Meron ding video ng isang puting naman na akala nyo tigring hindi nagpasindak sa isang malaking aso. Narito ang pagtutok ni Lala Roque. Pagkalit-lit man ang puting na ito, di siya nasindak maski ang kaharap niya, isang malaking Rottweiler. Tila alam ng kuting ang bentahin niya dahil nakatali ang aso. Walang magawa kundi tahulan ang maliit na kuting. Pero talagang small but terrible si Muning na sumugod at napaatras si Bantay. Mahigit 10 milyong beses na yan pinanood sa YouTube. Di naman lahat ng aso't pusa nagbabangayan. Animoy mag-best friends nga itong pusa at ang asong si Captain na iisa ang amo. Tabi silang umupo sa garden at ang pusa minasahi pa ang aso. Halatang na-relax naman si Captain sa ginagawa ng kaibigang pusa. Meron na yang mahigit 1 million views sa YouTube. Lala Roque nakatutok, 24 oras. Nagkaroon ng malagim na pangyayari sa kasagsagan ng ulan kaninang hapon. Isa ang namatay at 5 ang sugatan ng abutan sila ng ulan sa San Mateo Rizal. Yan ay matapos tamaan ng kidlat ang kubo kung saan sila nakikisilong lamang. Live mula sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Luzon de Marikina, nakatutok si Haji Yeta. Haji, ano nangyari? Yes, Mike, isang ang patay at 5 itong Agaris Rogos Hospital matapos sila umanong tamaan ng kidlat sa may San Mateo Rizal. At bunsod ngayon, Mike, itong malakas sa pagbuhos ng ulan ngayong hapon. At nandito ngayon sa mga Rodriguez Hospital sina Alfredo Cristobal, 40 taong gulang, Manolo Morales at 2 anak na sina Ulysses at Mark Vincent, 13 at 12 taong gulang. Matapos umanong tamaan ng kidlat sa Barangay Santa Ana, San Mateo Rizal, pasado alas 2:30 ng hapon. Kwento ni Manong Alfredo ay kasagsagan daw ng malakas na ulan nang sumilong sila sa isang kubo at bigla na lang daw sila nakarinig ng malakas na daguntong na ingay at nakakita ng maliwanag na ilaw. Halos masunog daw ang buong kubo dahil sa pagtama umano ng kidlat. Si Mark Vincent naman ay iniinda ang kanang bahagi ng balikat dahil sa insidente at laking pasalamat naman ng kanilang ina na si Alfie na ligtas ang mag-ama. At ayon naman sa doktor na tumingin sa mga biktima ay agad daw nilang kinuhaan ng ECG at nilab test ang 4. Kung nagtaka na lang kami, biglang may putok na malakas yun. Ano po nangyari sa inyo ngayon? Kumusta na po kayo ngayon? Ayos naman, ayos na ako. Ano nararamdaman niyo sa ngayon? Ano na lang, yung sa paa, pulikat. Parang pinupulikat na lang. Pero kanina, buong katawan ko, manhid talaga. May samantala, dead on arrival naman itong si Jepoy Cariaga at nasa critical na kondisyon ngayon ang kasamang si Pipoy Morales dahil sila raw mismo itong tinamaan ng kidlat na itinakbo naman sa St. Matthew's Hospital. Mike? Maraming salamat, Haji Rieta. Up next, Claudine Barreto, emosyonal ng pag-usapan ng kalagayan ng tatay-tatayan niya sa showbiz na si Dolphy. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 oras. Naghain ng not guilty
nag-plea si Annabel Rama sa libel case na isinampa laban sa kanya ni Nadia Montenegro. Ipinag-utos ng korte na sumailalim sa mediation ang magkabilang kampo para magkasundo. Pero ngayon pa lang sinabi na ni Nadia, hindi siya bukas sa pakikipag-ayos. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si Annabel. Bago nito, nagsumiti rin si Annabel ang kanyang counter affidavit. Kaugnay naman sa reklamong libel at unjust vexation na inihain ng partner ni Nadia na si Macario Boy Asisio. Hindi raw uurong sa laban si Annabel. Naging emosyonal si Claudine Barreto na mapapag-usapan ng lagay ni Comedy King Dolphy. Maalaga at maalalahanin daw si Dolphy na parang tatay na rin niya. Matatanda ang ilang taong gumanap na mag-ama sina Dolphy at Claudine sa programang Home Along the Riles. Ang report hatid ni Nelson Catas. Hindi ko nga alam saan ko makukuha yung strength na pumunta dun sa ospital eh. Ayoko makita siyang gano'n. Parang... Ayoko. Hindi napigilan ni Claudine Barreto ang maging emosyonal ng aming pag-usapan ng kalagayan ng King of Comedy na si Dolphy. Isa si Claudine sa anak ni Pidol sa comedy sitcom na Home Along the Riles noong 1990s. Ninong din niya si Dolphy sa kanyang kasal. Ayon sa aktres, isa raw si Dolphy sa mga pinakamalapit sa kanya sa showbiz. Kaya nang lumabas ang balitang critical na ang kondisyon ng Comedy King, matinding kalungkutan ang nararamdaman ng aktres. Depressed. I felt helpless kasi nagkaroon ako ng allergic rhinitis and tonsillitis. So, hindi ako pwedeng pumunta sa ospital kasi nakakahawa ako. Hindi ako makapunta sa ospital para makita si tatay. 13 years old daw si Claudine nang unang makatrabaho ang Comedy King at tumagal hanggang magdalaga siya. Maalaga at parang bunso raw kung ituring ni Pidol si Claudine. At hindi raw malilimutan ng aktres kung paano siya ginabayan ng kanyang tatay Dolphy noong 2002, ang panahon na dumaan siya sa matinding intriga. Ito ang taon na namatay ang dating boyfriend ni Claudine na si Rico Yan. Parang isang ama, hindi raw siya iniwan ni Mang Dolphy sa gitna ng mga pagsubok. Umaasa si Claudine, bubuti ang lagay ng kanyang tatay-tatayan sa showbiz. Plano na raw niyang dumalaw sa ospital sa susunod na mga araw. Nelson Canlas, nakatutok, 24 oras. At yan ang mga Bueno Mano con Chika for this week. Tutok ulit bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po ang mga balitang aming tinutukan. Sa nakalipas sa 24 oras, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiang. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.